Oh, hello, hello. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Cheryl Claudio here. Kamusta guys? Sa video na to, ang pag-uusapan natin is, I think ito mahalagang mahalagang principle to na matutunan ng lahat sa network marketing. This is, I call it the most overlooked principle. And na-realize ko lang na sa tagal ko sa pagna-network, ito yung isang bagay pala na nakakaligtaan ng karamihan. We, as network marketers, palaging gusto natin yung malalaking results. Like, we need huge results, and we always wanted the huge recognitions. We wanted people, we always wanted to take the center stage. We want the limelight, the highlight. We wanted that. We want all of this. I'm not saying these are wrong. Tama? We get the incentives. We get recognized. We feel good about it. Tama? We get all these affirmations. We get the respect of people. We get the alam mo yun, the followings and all these things. Lahat ng ito, as good as all these things, merong isang bagay na nakakaligtaan ng karamihan, which is yun ang gusto nating pag-usapan sa video na ito. Okay? Have you heard of the saying, small things are big things? Small things are big things. And nung una, hindi ko to maintindihan yung principle na to. Small things are big things, small things are big things. What does it mean? Ibig sabihin ng small things are big things. So, na-realize ko, let me read to you Luke chapter 16 verse 10. And it says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So ang part na to is it's about a parable ni Jesus to, about a shrewd manager, but there's a spiritual aspect of this. Pero napakaganda ng sinabi niya, kung sino yung kaya mo siyang pagkatiwalaan sa maliliit na bagay, kaya mo siyang mapagkatiwalaan sa malalaking bagay. But whoever is dishonest with little can also be dishonest with much. So isa sa mga bagay na nagulat ako, sabi ko, oo, no, tama eh. May punto itong Luke chapter 16 verse 10. May punto yung kwento ni Jesus dito. That we wanted big results. Gusto natin yung malalaking resulta. Tama, yun nga sinabi ko. May pangarap ka, gusto ko yung gitong pangarap, rara tayo. Ano ba, ganun, di ba? Alam yung mga ganun. But na-realize ko lang, I've realized na there are so many people na nagjo-join sa network marketing that they cannot even be faithful sa maliliit na mga task na binibigay sa kanila. Mga maliliit na activities na supposedly ginagawa nila. Let me explain. Ano ba yung dapat na ginagawa mo araw-araw sa network marketing? You call it the daily method of operation or DMO mo. Ano yung DMO mo sa network marketing? What's your DMO? Ano ba yung dapat na ginagawa mo araw-araw? Bare minimum, ilan? Ilan dapat kinakausap mo? Ilan dapat yung nai-invite mo? Ilan dapat yung content mo kung nagko-content ka? Ano yung DMO? Ano yung activities mo? Kasi the funny thing is, there's so many people who wanted to look good from the outside. They wanted the big thing. They wanted the popularity that comes along with the result in network marketing. They wanted the incentives. They wanted the trophy. They wanted the applause of men. But at the end of the day, they cannot even be faithful with sending 5 messages to people every day. Or they cannot even be faithful sa maliliit na assignment na dapat ginagawa nila. They can't even withstand a 30-minute training video. You see, this is really interesting. Small things are big things. Small things are big things. Lahat ng malalaking panalo sa buhay, galing yan sa maliliit na katapatan natin sa proseso. Nakuha niyo ba yun? Lahat ng malalaking resulta sa buhay, galing yan sa maliliit na compounded, yung nagpatong-patong na maliliit na katapatan, naging faithful ka sa proseso. Nag-gets niyo ba? Type niyo yes kung nag-gets niyo yung sinasabi ko. And for a lot of network marketers, kung bakit tayo na natatambakan ng dapat na trabaho natin? 'Di ba? Like for example, may mga cut-off kayo. 'Di ba? I think lahat naman ng network marketing may cut-off yan eh. Weekly, daily, monthly.
Dahil hindi natin ginagawa yung maliliit na mga task na dapat supposedly ginagawa na natin siya ngayong araw na to. So, bakit tayo kaya maraming gusto ng shortcut. Kaya, alam mo, nakakatawa, no? Like, may mga nag-join sa amin na, alam mo, Gerald, gusto ko yung style mo ng business mo, gusto ko yung style ng strategy mo, kasi talagang ethical ka, talagang gusto natin to, talagang ganito. Tapos, nung tinuruan mo na ayaw nang gawin yung proseso, sabi ko, ay, hindi ganun. Kailangan, may proseso, gusto natin ethical gawin to, gusto mo talagang solid na network marketing result na gusto mo mo ma-enjoy yung income mo sa network marketing, hindi mo pwedeng wala kang gagawin. Hindi pwedeng nakaupo ka lang. Hindi mo pwede ng isa, dalawa, tatlo, hindi ka na and then mas marami pa yung excuses mo. Mas marami pa yung hindi kasi napagod ako, ganun. Hindi pwede. If you wanted to be given and if you wanted to be entrusted with big results, kailangan faithful ka sa maliliit na task na ginagawa mo, na dapat gawin mo. Maliwanag ba? Paano ka magkakaroon ng grupo kung iisang teammate mo ngayon hindi mo pa maalagaan? Paano ka magkakaroon ng maraming pay-ins kung hindi mo ginagawa yung kailangan mong gawin para magkaroon ng kahit isang pay-in? Nakuha nyo ba? Like the funny thing about network marketing na na-expose ako is there's so many people just show off online that as if nagtatrabaho sila, pero totoo, wala naman talaga silang ginagawa. And then they try to blame the compensation plan, they try to blame the community, they try to blame everybody. But at the end of the day, nasa kanila na hindi naman nila ginagawa yung tamang ginagawa nila every single day. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? I guess ba? Type nyo nga yes. Jessica Dival, Marie Rial, Nez Rin Amar, Sabrina Ramirez, Gemma Villanueva. Magandang araw. Kamusta kayo dyan? No? So, you got to be faithful with the small things. Ano yung ginawa mo today? Ano yung gagawin mo bukas? Ito yung mga bagay, yung sinasabi kong faithful ka sa maliliit na mga bagay. Ano ba yung task na expected na gawin mo sa isang araw? Ano yung dapat yung gawin mo yung araw na to? Ano yung dapat mo gawin bukas? Anong dapat mo gawin sa susunod na araw? Na kahit may recognition ka makukuha, kahit mahirap siya. Simple lang to guys. As in, wala ko, hindi ko sinasabi na talagang sobrang lalaking task. These are small, seemingly simple tasks. These are small, seemingly simple tasks. Parang ito nga, bakit ka kikita ng 100,000 sa network marketing kung hindi mo nga ginagawa yung task para kumita ka ng 10,000? Or kumita ng task sa kahit 1,000 na lang? Nakuha nyo ba? Like, people always wanted a million. Pero, nandun na tayo, million ng kinikita. Pero, ginagawa mo ba yung task para kumita ka ng kahit 1,000 sa commission mo sa network marketing? Nakuha nyo ba? Like, hindi gusto ko million. Masyado ka nakatutok sa million. Hindi mo pa nga napoprove sa sarili mo. You're not doing the task or hindi mo ginagawa para kahit man lang mag-1,000 ka. Kahit man lang mag-1,000 ka sa income. Tama ba? And I think that's what Luke chapter 16 says. 'Di ba? Whoever can be trusted with very little can be trusted with much. Kaya isa sa mga napaka-powerful na halimbawa, yung mga nananalo sa loto. Akala ng karamihan ang pagpapanalo sa loto ay isang blessing. Hindi po. Bakit? Think about this. Gusto nating manalo sa loto dahil sa kagustuhan na makaahon sa kahirapan. Bakit marami mga lotto winner na 5 years to 10 years after nila nanalo sa lotto, mas baon pa sila sa utang kaysa nanalo sila? Bakit? Kasi nga, hindi mo nga mahawakan yung sweldo mo nga na minimum wage na 10,000 o 15,000. Bibigyan ka pa ng 50 million. So ngayon, binigyan ka ng 50 million, hindi ka marunong humawak ng 10,000 eh. You can't even handle the 15,000. You can't even handle the 20,000. Paano ka makaka-handle ng 50 to 100 million na binanalo mo sa lotto? Binanalo mo sa lotto? Ano mangyayari? Talagang baon ka. Wala. Naging sumpa yung milyon na binigay sa'yo kasi hindi ka marunong mag-handle ng maliit. Ganun din sa network marketing. Gusto mo ng 1,000 downline, hindi mo ka ma-handle yung isa. Hindi mo ka fina-follow up yung isa. Hindi mo mina-mentor yung isa. Hindi ka naging maayos na leader sa isang downline. Bibigyan ka pa ng 100. Sisirain mo yung buhay ng 100. Nag-gets nyo ba yung point? Nag-gets nyo yung punto nun? Tama? Right? Gusto mo kumita ng 1 million kada buwan. Gusto mo kumita ng 200,000, 500,000, 100,000. Hindi mo nga ginagawa yung task mo kahit na lang kumita ka ng 1,000. Ginagawa mo. Gets ba? Right? So whoever is faithful in little, whoever can be trusted with little, can be trusted with much. Whoever is dishonest with very little, will be dishonest with much. Which means, kung hindi mo nga mapanindigan
yung maliit na bagay, hindi ka naging tapat sa maliit na bagay, hindi ka magiging tapat sa malalaking bagay. So, the metrics na malalaman mo kung aasenso at aangal ka sa pag-network, the way you handle the small responsibilities, the small, simple task every single day of your network. Hindi mo ma-handle ang kaisa-isa mong downline. Hindi ka pa mahagilap. Kaisa-isa na lang, hindi mo pa inalagaan, tapos nag-expect ka, magkakaroon ka ng 50. Sirain mo lang yung network mo pag ganun. Tama ba? Lemuel Bohol, magandang araw. Joe Adriatico. Carl Palconit. Hello, kamusta guys? I heard with learning type yung learning ko natututo kayo. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, nasaan ka ang status ng pag-network mo? Tanggalin mo yung isip mo muna sa milyon-milyon. Tanggalin mo na isip mo sa 2 milyon kada buwan, 1 milyon kada buwan, 5 milyon kada buwan. Tanggalin mo muna. Patanong ko muna sa'yo. Naiangat mo ba sa 1,000 yung komisyon mo sa pag-network? 1,000. Kasi kung hindi, bakit tayo mag-uusap ng milyon? Hindi mo pa ka natapos yung 1,000. Tapos yung 1,000. Pakita mo 1,000. Saka tayo mag-usap sa 5,000. Saka tayo mag-usap sa 10,000. Saka tayo mag-usap sa 15,000, 20,000, 50,000, 100,000. Make sense? Tama. Think about that. Ganun mo siya titingnan. Napakasimple lang actually. Napakasimpleng prinsipyo lang ito. Pero kung in-apply mo tong prinsipyo na to, malaki ang pwedeng maging pagbabago sa pagda-network mo. Sino sa inyo dito, pinangkuhaan ka, na kapag kumuha ka ng malaking package, wala kang gagawin. Alam mo, nakalokohan talaga yun, sa totoo lang. Kaya maraming nasisira sa pag-network, kaya maraming nasusunog ang pera sa pag-network. Dahil dyan. Sa pag-aakala na kapag malaking package ang kinuha, wala nang gagawin. Diba mas malaking income pag malaking package? Okay, nung lumaking income, malaking package, malaking stocks mo, ano yung stocks mo? Ayun, baon. Bakit? Akala mo shortcut eh. Walang shortcut kahit malaking package man yung kunin nyo. Kahit malaking package yung kunin mo, kung hindi mo kayang panindigan, ito parang nagtatanong sa akin last time, Jared, ano ba yung pagkakaiba ng 7 heads, 15 heads, 31 heads, saka 1 head? Sabi ko, doesn't matter. Like, ako, I don't care if you get 31 heads, kung ganyan yung kakumpanya ninyo. Doesn't matter, but what matters is faithful ka ba doon ng isang head? Kasi kung hindi ka pa nag-return of investment sa isang head sa basic package na kinuha mo, what made you think na sa pinakamalaking package na 300,000, 500,000, kaya mo siya? Tama ba? Gilbert Salcedo, Mary Ann Clave. Nagets siya baby kong sabihin. So, this is just for me, out of concern sa inyo na nakikinig dito. Ang pag-aakala nyo, mas malaki yung nilabas mo na pera sa pagbibili ng mga package ay, of course, may mga packages, may mga discount yan, may mga ganun. Nagets ko na yun. Kung yun ang point mo, pero pag-aakala mo, pag malaking package mo, mas less yung effort mo. Hindi po. Hindi po. So, ilang network marketer ang hindi nakakabawi sa capital nila? Ilan? Dami. Bakit? Hindi naging faithful sa maliliit na task. Ang pinakamasakit sa saklap sarat, hindi pa naturuan. Hindi naturuan. Kung ano yung gagawin? Pinalabas ng capital. Nung pinalabas ng capital, wala nang tinuro. Nakakalungkot yung ganun. And, kaya ako yung sinasabi sa inyo to. Ikaw ba yung tipo ng network marketer na ano ba, parang, di ba, kasi palaging pinag-uusapan dito, vision, di ba? Kailangan malaki vision mo. Totoo yun, guys. Malaki talaga dapat ang nakikita mo in the future kasi hindi ka gagalaw kung hindi malaki nakita mo. Tama ba? Agree tayo doon. Nandun na tayo. Tama. Type mo tama kung tama. Tama? Type mo vision. Kung naniniwala ka na kailangan, malaki talaga nakikita mo in the end. At the end of the tunnel, kailangan malawak ang nakikita mo. Tama ba? Type mo vision. And sinasabi ko doon sa inyo, bakit? Kasi ganun palagi, parang na-overdo yung idea ng, grabe, yayaman na ako dito. Ganun. Oo, nandun na. Pero faithful ka ba sa mga small tasks na ginagawa mo bawat araw? Kung tatagalin natin yung excitement sa pag-network, gagalaw ka pa din ba ngayon? Kasi ang excitement come and go yan eh. Pero ang tanong ko sa'yo, gagalaw ka pa. Yun yung sinasabi dito na kung ikaw mapagkakatiwalaan ka sa maliliit na bagay, you can be trusted with big blessings. Paano tayo bibigyan ng malalaking blessing kung tayo sa maliliit na blessing, hindi pa tayo marunong mag-handle? Nakuha? So, sa network marketing status mo right now, kamusta? Masasabi mo ba na maayos yung pagkakahandle mo ng team mo,
ng pera mo, na ininvest mo, yung account mo, pinakamahalaga doon yung time mo araw-araw, tama ba yung binibigay mo? Alam mo yun? So, yun lang naman sa akin, guys. I hope this is something na mapag-usapan natin. And, Shari Sabuero, hello. Melodina Habalde. Tama. So, hello, Ma'am Norna. Hello, Ma'am Vange. Kamusta? How are you? Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? And I'm saying that because ito, out of concern ko lang naman sa inyo. Nasasabi ko to kasi ganun lang siya kasimple. Just be faithful to the small things na meron ka. Just be faithful with the small tasks. Yung maliliit na task mo, yung mga simpleng task mo, damihan mo lang, mas lakihan mo yung effort. Kaysa sa the daydreaming ka araw-araw, nayayaman ka pero wala ka namang ginagawa. Tama? If binigyan ka ng Panginoon ng 8 hours, kaya nga yung mga tao, hindi, siguro kailangan mag full-time talaga ako para lumaki yung income ko sa pag-network. Alam mo, hindi ako naniniwala doon. Alam mo kung bakit? Kung hindi mo kaya mapalago ang business mo, o hindi mo kaya mapausan ng 2 oras, what made you think kaya mo siyang pausadin ng 8 oras? It's not about having more time. It's about doing more on the allotted time na meron ka. Tama, hindi ka nag-aaksaya ng oras. Hindi ka nag-aaksaya ng oras. Yun siya. Okay? So, yun na naman for me. Anyway, if some of you might say, sige, I wanna learn more about how to run the business and how to do this business, go to pinoynetwork.org. That's only 899, guys. No, lifetime access ka na, one-time payment. And, punta ka doon. Register there and i-check mo if that could help you. Baka makatulong sa iyo ng step-by-step process kasi in-step-by-step na namin yun doon. In-step-by-step process ko yun doon. It could help you out. Check mo yun. And I want you to grow your business. Yun lang naman. Regardless of your compensation plan, product, or company, makatulong sa iyo yan. Yun lang naman for me, guys. You're welcome po, Ma'am Sweeney. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.